Hello guys! For this video, subukan naman natin alamin kung paano ba natin gagamitin ang silicone lube. Kung para saan ba siya. Okay, so meron tayong unit dito. Gamit tayo ng unit na Glock 17. So, bigyan ko lang kayo guys ng konting information. So, dito kasi sa atin, meron tayong tatlong klase ng lube. So, meron tayong silicone lube. Ito is parang oil base. Yeah, so, malagkit siya, ganyan, oil. Meron naman tayong dry lube. So, yung dry lube naman, ito naman siya is powder base. Okay, siya yung tipo na hindi siya oily. Pero, same sila ng purpose. Okay. Ito naman, meron din naman tayong super lube. So, siya naman is cream para siyang grasa. Okay? So, yung mga yan, lahat naman yan, pwede natin gamitin. Pero, syempre, depende kasi yan sa'yo kung saan ka mas comfortable gamitin, kung ano yung mas gusto mong gamitin. Okay? So, ito kasi, si silicone lube, tong orange cup. Ito kasi yung unang silicone lube na nagkaroon tayo. So, ito rin yung usually na sinasama natin dun sa mga package na pinipurchase ng client natin. Okay? Pero ito naman, dry lube naman. Kasi syempre, kung ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo nang masyadong malagkit yung unit, ayaw mo nang ma-oily, ganyan. So, pwede kang maglagay ng dry lube. Okay? Tapos, ito namang super lube na grasa, no? Ano naman siya, guys? Usually, nakikita ko ginagamit siya ni boss sa mga rifle. Okay? Kasi, ang super lube, yan yung mas matagal yung effect niya. Okay? So, pag naglulubricate ka, mas tumatagal. Ayan. So, yun yan. Okay? So, dito tayo sa pistol. Okay? Paano ba natin i-apply yung silicone lube dun sa unit natin? At ano ba yung nagiging tulong ng oil na yan, yung silicone oil na yan, dun sa unit? Okay guys, so meron tayong Glock 17 na pistol dito. Try natin siyang lagyan ng silicone lube. So, una, ang silicone lube, ginagamit lang natin siya pag kailangan. Okay? Kasi 'di ba, merong iba sinasabi na out of the box from factory, kailangan ba natin lagyan ng oil? So, ang sagot doon is kailangan po ba? Okay? Kasi syempre, may mga unit kasi guys na out of the box from the factory na may oil na yan eh. May oil na yung mga parts niya, naka-lubricate na yan. 'Di ba? Pero syempre, may mga units din na dahil na stock, ganyan, dumarating na medyo natutuyo na yung oil niya, ganyan, mas pwede mo nang dagdagan. So, kailangan ganun, pakikiramdaman mo muna yung units. Kung kailangan na ba natin siyang lagyan or ilubricate. Okay. So, una guys, sa pistol, nilalagay lang natin siya ng oil. Ito kasi guys, para makatulong. Yung silicone lube kasi guys, para makatulong siya dun sa units natin na maging smooth yung recoil niya. Maging smooth yung slide, ganyan. Siyempre, ano bang nangyayari pag nag-spray tayo ng oil? Ha? Pag nag-spray kasi tayo ng oil guys, nagiging madulas. Diba? So, pakita ko sa inyo guys, baklasin natin tong Glock 17. Ayan. Dahil, di ba guys, yung ating airsoft unit, meron kasi siyang blowback. So, every time na bumabaril ka, nag-recoil siya, nagbo-blowback siyang ganyan. Di ba? So, yung mga parts, nagkakaskasa na yan. Yan, nakita mo, may mga parts na, ito, saka to, itong part na to, kumakaskas yan sa dito. Okay? Paano kung wala siyang oil? Diba? Hindi siya madulas. Siyempre, once na nag-recoil siya, parang maganit. Kasi nga, kulang na yung oil niya. So, dyan pumapasok na kailangan natin siyang ilubricate or kailangan natin siyang lagyan ng oil para dumulas. So, part na to, pag nilagyan mo ng oil, syempre, mas magiging madulas yan. So, pag
nagtamaan sila, nagkaskasan sila, tong part na to, pag nagkaskasan sila, mas madulas na, mas hindi na siya maganit, mas pwede na siyang maging smooth. So, ganun yun. So, yan, pwede mo siyang lagyan tong part na to, yan. To kasi, saka to, nagtatama yan. Tong part na to. Pero, syempre guys, ang paglalagay din ng silicone lube, dapat, hindi ganun kadami. Sobrang konti lang. Sobrang konti lang. Pag pumahid ka ng ganyan, yan, pwede mo nang ikalat lang na lang ng kamay. Okay, so pag naglagay ka sa part na to, ayan, so pwede mo nang din ikalat sa kamay. Yung tipong magkakaroon lang siya ng dulas. Okay, wag din naman masyadong marami. Syempre, pag marami, magkakalapot, magkakamasyadong malagkit, ganyan. Mas mabilis din siyang kapitan ng dumi. Diba? So, yun. Tapos, syempre guys, ang silicone oil o lube, para din siya sa mga o-ring. Okay? Yung airsoft kasi natin, may mga o-ring yan or yung mga rubber. Okay? So, sa loob na yan, meron din yung o-ring. So, pwede ka rin mag-spray ng konti dyan. Tapos to, mapapansin mo, hindi ko alam kung lahat may ganito eh. Actually, parang nilagyan lang din ata to ng ganito. Ito yung pinaka-shock buffer, no? So, kung meron kang shock buffer, dahil sa rubber siya, pwede mo rin siyang sprayan ng silicone lube. Bakit ba natin ini-sprayhan ng silicone lube yung mga o-ring or yung mga rubber? Para maiwasan natin na lumutong. Diba? Ang mga rubber kasi, once na dehydrated siya, pwede siyang lulutong. So, pag lumutong siya, mas hindi na niya magagawa yung part niya. Mas madilis siyang madurog, mas hindi niya na masishield yung mga corner or yung mga pwedeng paglabasan ng mga leak ng gas natin. Usually, especially nangyayari yon sa mga magazine. Okay? Tapos guys, yung mga part na yan, di ba metal sa metal, ayan. So yan, pwede mo yan gamitan ng super lube na ganito. Ayan, so depende sa iyo kung gusto mo to, pwede to. Pwede rin naman tong silicone lube. So, yung mga pinakita ko na yan, pwede kang gumamit ng ganito, pwede kang gumamit nito, or pwede kang gumamit niyan. Okay, so yun. Lahat naman yan is pwede mong gamitin para dun sa unit mo. Okay, tapos, explain ko naman, yung para naman sa magazine. Okay, kasi 'di ba, doon naman din papasok yung silicone lube natin. Minsan may encounter natin na bakit merong singaw yung ating magazine. Pwede siyang sumingaw sa part na 'to, pwede siyang sumingaw sa part na dito. Okay, pero syempre o-observe mo rin kung paano. Una guys, ang mga binibigay natin sa client is green gas na silicone added. Okay? Bakit ba ganito yung binibigay namin? Kasi itong oil na to, itong gas na to, green gas with silicone oil na rin kasi siya. So, every time na din na mag-load ka ng green gas, dahil sa meron siyang oil, malulubricate na rin niya yung inner parts ng unit mo, especially ng magazine mo. Okay? Pero, bakit guhit na gumagamit ka na ng gas na with silicone oil, bakit minsan dumarating pa rin sa point na nagkakaroon pa rin to ng singaw? Okay? So, pag dumating kasi ng ganong point guys, ibig sabihin, mas okay na mismong i-lubricate mo siya. Kasi minsan guys, yung sa gas, pag nag-load tayo ng gas, minsan guys, sinishake namin yan. Sinishake ko yan para yung oil mas kumalat. Pero syempre, diba, iba yung sinishake mo compare sa mismong ini-sprayan mo yung o-ring. Diba? So, magkaiba yun. Mas maganda pa rin yung effect ng direct mo siyang nilulubricate compare sa inaalog mo lang para malubricate. So, ganun siya. Paano ba natin pwedeng ilubricate yung ating magazine? So, naturo na natin doon sa pistol. Paano nga ba yung sa magazine? So, sa magazine, guys, kailangan tanggalin natin yung buksan natin yung loob. Kasi nasa loob, yung mga o-ring, yung rubber. So, ano ba yung gamit ng mga o-ring na yun sa magazine? Yung o-ring na yun, guys, yun yung
nag-shield. No? Siya yung nasa mga corner para ma-hold niya na hindi magkaroon ng leak. Diba? So, nilalagyan siya ng goma para siya yung mag-shield at hindi magkaroon ng singaw. So, testing natin guys. Buksan natin yung ating magazine. So, make sure na napipress natin to bago natin buksan yung magazine. So, ibig sabihin guys, pag napipress natin yan, wala siyang gas. Okay? Para mas safe. So, buksan natin to para makita natin kung saang part ba yung dapat nating nililubricate. So, pero yun guys, ano siya, depende. Kailangan pakikiramdaman mo rin kung saang part siya may singaw. Okay? So, kung napansin mo, yung gilid, tong gilid na to yung lumalabas yung singaw, check mo yan. Okay? So, open mo yan. Tapos, ilulubricate mo yung o-ring niya. Ayan. So, ikutin ko lang. Tapos, tingnan natin. So, mas okay guys, kung mag-open ka rin naman ng magazine, lahat ng makikita mong o-ring, mas okay na lagyan mo na siya ng oil. Katulad na ito guys. Ayan. So, ito yung pinaka-o-ring niya. Ayan. So, may o-ring din siya dyan. May rubber din siya dyan. So, mas maganda na ayan, lalagyan mo din siya ng konting oil. Okay? Konti lang naman. Malubricate lang siya ng konti. Huwag din naman masyadong marami. Okay. Tapos, dahil sa nabaklas na natin, yan, ito siya. So, ito naman guys, ito yung pinaka-o-ring yan. Ayan, yun yung pinaka-rubber. So, minsan, nadidehydrate yan, natutuyot. Minsan, lumulutong, ganyan. Kaya, kailangan na nalulubricate mo siya. Kasi, pag dumating sa punto na natuyot na siya, mas wala na siyang power na i-shield yung mga gas para hindi magkaroon ng leak. Kasi nga, dehydrated na siya. So, yun. Pag nakita mo yung o-ring na yan, ayan. So, pwede mo siyang tanggalin. Ganyan. Ayan. Tapos, pag tinanggal mo yan, ayan, pwede kang mag-spray ng konti. So, sprayan mo siya. Or, pwede mo siyang, kung meron kang bottle na maliit, ganyan, lagay mo siya doon. Tapos, isawsaw mo siya sa oil, ganyan. So, yan. Kailangan lang yung mga o-ring, yan, malubricate mo siya ng ganyan. Siyempre, pas nang lulubricate siya, mas nagkakaroon siya ng power na i-shield yung mga gas. Okay. Yeah, so, pag nalubricate mo na siya ng ganyan, ayan, babalik mo lang siya ulit. Yan. So, pag nakaka-encounter kayo guys na may singaw yung magazine nyo, pwede nyong gawin to. Ayan. Tapos, minsan, itong part na to, dyan naman nagkakaroon ng singaw. So, pwede mo rin tanggalin yan. Pwede mo rin siyang i-lubricate. Okay? So, kailangan, pag nagtatanggal tayo niyan, medyo maingat. Ayan. Kasi yan, meron din niyang o-ring. So, lahat ng part na may o-ring or rubber, mas okay na i-lubricate natin. No? So, yun, kung na-encounter mo yan sa unit mo, pwede mo siyang gawin. Pero minsan talaga guys, meron ng, kahit ginawa mo na lahat tong mga to, isingaw pa rin. Okay, lalo na tong part na to. So, yun, makikita mo, yun yung black. So, yun yung o-ring. Pwede mo rin yung sprayhan dyan. Actually, ito, basta may patak. Di ba? May patak na siya. Hindi ko na ipipress. So, lalagay ko na lang yung patak ng silicone dyan. Tapos, ilulubricate ko na lang siya. Ganyan. Ayan. Okay, so, pag nalubricate, pwede na natin siyang ibalik. Kahapon, may na-encounter ako, ganun ang giging problem, may singaw. Tapos nilubricate ko na to, nilubricate ko na rin yung ilalim, may singaw pa rin.
Pero alam nyo guys kung ano nangyari. Di ba, nilubricate ko siya. Tapos, pagkatapos ko siyang ilubricate, tinesting ko agad kung may singaw. May singaw pa rin. Kailangan pala guys, after mo siya ilubricate, medyo iwan mo lang siya. Siguro mga iwan mo siya ng mga ilang oras. Para maobserbahan mo kung okay ba na, kung ano ba yung resulta ng paglulubricate mo sa kanya. Ganun pala yun. Kasi kahapon, nilubricate ko, at pag-testing ko may singaw. Tapos nung iniwan ko siya ng ilang oras, biglang okay na. Yun. Siguro kailangan talaga ganun. Kumbaga parang hayaan natin na yung O-ring is mag-expand. Yan. Mas kumapit. Kasi diba kaka-lubricate lang sa kanya. Hayaan natin na mas kumapit siya at mag-shield. Mas ma-shield niya yung mga gas. So, yun. So, after mo siya i-lubricate, tapos, naisingaw pa rin, medyo i-observe mo siya siguro ng mga 3 hours para makita, bago mo makita yung result. Minsan ganon. Pero minsan din naman, merong unit na pagtapos mo siyang i-lubricate, is mawawala agad yung singaw. So, yun guys. Ganun lang naman sa paglulubricate ng ating ng magazine. Tapos pala, kung mapapansin nyo, diba, dito tayo naglalagay ng gas, no? Pag napansin mo bakit may singaw, bago lang yung unit mo, pwede mo yan guys i-pump. Pump ka ng ganun. Parang press up yung gagawin mo. Okay, para kasi minsan, naiipit yung kasi pag pinipress natin yan, merong bumababa. So, minsan, yung bumababa na yon minsan naiipit, hindi siya umaangat. Okay, tapos minsan talaga, pag hindi na madala sa lubrication, yung part na yan, pinapalitan. Ayan. So, yun. Sana may na-share ako ng konti sa inyo para kung paano ba natin i-lubricate at kung para saan ba natin ginagamit ang ating silicone lube. So, yun guys. Thank you for watching and God bless. So, yun. Kung paano lang natin guys binalik, tinanggal. Yan, babalik lang din natin yan. Ganon. Okay. So, yun. Thank you guys and until next video. Bye-bye.